Magandang umaga Pilipinas, narito na ang Rated J Headliners, alipunan ng mga piling-piling maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Palasyo, Malacanang, kailangan ng higpitan ng social media kontra fake news. De La Rosa, hindi nagtatago pero nasa sekretong lokasyon sa bansa. Metro Manila Subway, maaantala hanggang 2,032 ayon sa DOTR. Vlogger cop na nagbanta sa ICC at Interpol, tinutugis na ng Napolcom Elon Musk, illegal na pinamumunuan ng Doge ayon sa isang hukom sa Amerika. Magandang umaga mga kabayan, narito na ang mga detalye ng ating maiinit na balita. Inihayag ng Malacanang nitong Miyerkules na pinag-aaralan ng pamahalaan ang regulasyon ng social media kasunod ng pagkalat ng maling impormasyon matapos ang pag-aresto at pagsuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa isang press briefing, sinabi ni Presidential Communications Office, PCO, Undersecretary Claire Castro na kasalukuyang tinatalakay ang posibleng paglabas ng bagong mga alituntunin kaugnay nito. Ikinababahala rin ni Castro na maging ang Korte Suprema ay naging biktima ng fake news matapos kumalat sa social media ang maling balita tungkol sa umano'y Temporary Restraining Order, TRO, sa pag-aresto kay Duterte at petisyong nagpapatawag ng pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, hindi kayang solusyonan ng gobyerno lamang ang lumalalang isyu ng maling impormasyon, kaya't isang whole-of-nation approach ang kailangang ipatupad. Sinabi rin niyang nakikipag-ugnayan ng PCO sa National Bureau of Investigation, NBI, at Philippine National Police, PNP, upang investigahan ang mga nagpapakalat ng fake news. Sa iba pang balita, kinumpirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nasa Pilipinas pa rin siya, ngunit tumangging ibunyag ang eksaktong lokasyon niya. Sa isang panayam sa telepono, una niyang iniwasan ang tanong tungkol sa kanyang kinaroroonan at tinawag itong sekreto. Bago pala unang inamin na nasa bansa pa rin siya, pinabulaanan ni De La Rosa ang mga aligasyon na siya ay nagtatago matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Samantala, sinabi ng ICC Assistant Counsel na si Attorney Cristina Conti na sina De La Rosa at dating hepe ng pulisya na Oscar Albayalde ang posibleng susunod na target ng arrest warrant. Maaring maging bahagyang operational pa lamang ang Metro Manila Subway pagsapit ng 2032. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon nitong Miyerkules. Aminado si Dizon na malabong matapos ang proyekto sa 2028 ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ania. Ilan sa mga dahilan ng pagkaantala ay ang mga issue sa right-of-way at ang mabagal na proseso sa loob ng Department of Transportation. Noon pa man, sinabi ng DOTR na dapat ay fully operational na ang 488 bilyong piso at 480 milyong subway project noong 2019. Kalaunan, itinakda ang 2028 bilang bagong target, ngunit ngayon ay posibleng maurong pa ito hanggang 2032. Ang 33 kilometrong underground railway ay magkakaroon ng 17 na istasyon mula Valenzuela City hanggang Parañaque City. Samantala, inanunsyo ng National Police Commission, Napolcom, nitong Miyerkules na kasalukuyang pinaghahanap nila ang police vlogger na si Patrolman Francis Steve Pontillas matapos itong magbanta ng giyera laban sa International Criminal Court at Interpol. Si Pontillas na gumagamit ng alias Pons STV Vlogs sa Facebook ay nag-post noong Marso ng mensaheng nagbabanta sa ICC at Interpol na huwag hawakan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, sinampahan siya ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer matapos ang investigasyon ng Napolcom.
Ayon kay Napolcom Vice Chairman Alberto Bernardo Calinisan, hindi rason ang pagiging off-duty ni Fontillas sa kanyang mga pahayag dahil isa pa rin siyang pulis kahit wala sa serbisyo. Bukod sa kasong administratibo, nagsampa rin ang Philippine National Police ng inciting to sedition laban kay Fontillas sa Quezon City Prosecutor's Office. Posibleng masuspinde, mademote o tuluyang matanggal sa serbisyo si Fontillas. Depende sa magiging desisyon sa kanyang kaso. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang kanyang kinaroroonan. At ngayon, sa ating Rated J World News, pinuna ng isang federal judge ang posibleng paglabag ni Elon Musk sa Appointments Clause ng US Constitution dahil sa kanyang papel bilang pinuno ng Department of Government Efficiency o DOGE. Ayon kay Judge Theodore Chuang ng US District Court for the District of Maryland, may sapat na ebidensya kabilang ang mga pahayag ni Musk at ng Pangulong Donald Trump na nagpapakitang si Musk ay talagang umaako bilang hepe ng DOGE. Sa kabila ng pahayag ng gobyerno, isa lamang siyang Special Advisor to the President. Dahil dito, idineklara ng hukom na hindi lamang iligal ang posisyon ni Musk, kundi pati na rin ang mga hakbang niyang buwagin ang USAID, isang ahensyang tinanggal niya umano sa gobyerno gamit ng isang wood chipper. Bilang tugon, iniutos ni Judge Chuang ang pagpapanumbalik ng ilang operasyon ng USAID at pinagbawalan si Musk at ang kanyang DOGE team na patuloy itong buwagin. Hindi pa tiyak kung susundin ni Musk ang utos ng korte. Lalo't ilang araw nang nagpo-post si Trump at Musk sa social media na dapat impeachin ang mga hukom na humahadlang sa kanilang mga hakbang. Ang matapang na panukalang ito ay nagtudyo kay Chief Justice John Roberts na magsalita laban kay Trump, isang bihirang hakbang mula sa isang US Supreme Court Justice. At yan ang mga piling-piling balitang dapat ninyong malam sa oras na ito. Ako po si Jay Grandioso, ang inyong naging tagapagbalita. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours for travel-related needs. Please call Grandioso Travel and Tours or visit them online at www.grandiosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.